No, kaya meron lang po tayong isang pinag-uusapan, kung mapapansin po ninyo. Ito po yung mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Ito po yung gospel of grace. Ito po yung mabuting balita ng biyaya. Bakit naman? Bakit pinipili po ng church natin to be captivated by Jesus? To be conscious of the cross and resurrection. To be characterized by grace and to celebrate this new covenant. Bakit po? May dalawa pong dahilan. Ito kasi ay para sa ikaliligtas ng mga hindi pa ligtas. The gospel of grace is for the salvation of sinners. Tingnan niyo po yung Acts chapter 20 verse 24. Sabi po doon, however, I consider my life, sabi ni Paul, worth nothing to me. Baliwala daw po yung kanyang buhay. Sapagkat meron lang daw po siyang isang aim, isang tudlain. My only aim. Pag sinabi mo ba nating only, may iba pa? Pag sinabi ng asawa, you are my one and only, wala nang iba. Tama kapatid? And so sinabi po ni Paul, my only aim, isa lang. Is what? To finish the races. Yung ba sabi? Hindi. Sabi doon, to finish the race. May isang karera lang siyang tinatakbo. And to complete the tasks. Plural ba? Hindi. Isa din lang daw po yung task. The Lord Jesus has given me. And what is that task? What is that race? The task of testifying to the good news of God's grace. Kaya kung ikaw ay makakristo, kakampi ka ni Kristo, wala ka ng ibang mabuting balita. Wala ka ng ibang aim, kundi ito lang. To testify to the good news of God's grace. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na ako mag-aaral? Hindi, mag-aaral ka. Pero habang nag-aaral ka, huwag mong kalimutan yung katabi mo. Pinakukopya mo nga minsan yan eh. Pumukopya nga minsan sa iyan. Eh di, i-share mo sa kanya, testify sa katabi mo about the good news of God's grace. Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na ako magninegosyo, hindi na ako magtatrabaho. Hindi, sige, magnegosyo ka. Magtrabaho ka. Pero, iisa yung layunin mo. Hindi lang para kumita. Kasi pag kumita ka, hanggang dito lang yan sa mundo. Alam na po natin mga kapatid, walang makapagdadala ng kanilang kayamanan doon sa kabilang buhay. Wala pa pong inilagay sa kabaong na may baon na bank account. Tama mga kapatid? Wala eh. Kaya nga si Alexander the Great, nakalabas nga po yung kamay. Bakit? Because sabi niya, pumasok ako sa mundong ito, lalabas ako sa mundong ito na ganun din. Walang dala. Sabi mo sa katabi mo, wala kang dala. Therefore, let's do things sa mundong ito mga kapatid, yung mga earthly things, kasi nga, nasa earth tayo. Pero hindi ka lang hanggang earth. Napag-usapan na po natin mga kapatid na tayo po ay hanggang langit. Kapag sumampalataya ka na kay Kristo, hindi na po ito ang iyong tahanan. You are just passing through. You are just a pilgrim. You are just a journeyman, a journeywoman. Ikaw ay dumadaan lang dito at meron kang destiny. Kaya sabi ni Paul, my only aim, my only race, my only task is to testify to the good news of God's grace. Kaya po yung biyaya, yung mabuting balita ng biyaya, ipinapangaral po natin para maligtas po ang marami. Ito rin kasi ang ikalalakas ng mga ligtas na. Bakit po nagtutuon po ang church natin sa tinapos na gawa ni Kristo? Kasi hindi lang po ito ikaliligtas ng mga hindi paligtas, ikalalakas naman po ito, ikatatatag, ikalalalim sa pananampalataya ng mga ligtas na. Taas nga po kami ng mga sumampalataya na kay Kristo rito. Ligtas ka na kung sumampalataya ka kay Kristo. At kung sumampalataya ka na kay Kristo, ang kailangan mo ngayon ay ano? Kalakasan. Amen mga kapatid? Ligtas ka na eh. Papunta ka na sa langit eh. Tama mga kapatid? So, habang nandito ka, kailangan mo ng kalakasan. Bakit? Kailangan mo ng kalakasan kasi dami nakakapanghina sa mundong ito. Amen mga kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi yan na nakakapanghina. Ano? Dagdag kalakasan yan, gagamitin yan ni Lord. Amen mga kapatid? And so, ito rin ay sa ikalalakas ng mga ligtas na. Acts chapter 20 verse 32 says, now I commit you to God. Kausap po ni Pablo rito yung mga taga-Efeso. Aalis na po siya kasi sa Ephesians, sa Ephesus. So sabi niya, ngayon, inihahabilin ko kayo sa Diyos. Eh di siya natapos doon. And to the word of His what? Grace. I commit you to God and to the word of His grace. Bakit? What can God and the word of His grace do? Which can, what? Build you
up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Kaya po yung mabuting balita ng biyaya, yan po ay nakaliligtas, tapos yan din po ay nakalalakas. Sabi ng Romans chapter 16 verse 25, mula po sa Common English version, sabi doon, praise God, He can make you strong. Sino daw po magpapalakas sa'yo? Si God. Pero paano kanya palalakasin? By means of my good news. Tungkol saan naman yung kanyang good news? Tungkol ba yan sa pagkita? Tungkol po ba yan sa negosyo? Yung good niya? Tungkol ba yan sa pagtama? Hindi mga kapatid. Yung good news po niya is the message about Jesus Christ. Kaya may Jesus period po tayo dun. Para nakatambad po sa ating lahat, mga kapatid, na pinag-uusapan po natin is the finished work of Jesus. This is the good news. For ages and ages, this message was kept secret. Pero alam na po natin, ito po ay ipinahayag na ngayon. Kaya nga po, para sa mga makakapanood ng video message na ito, makikiusap na po ako, paki-like, paki-share. Kung kayo po nakabukas ang cellphone nyo ngayon, kahit sinasabi po nating patayin natin yung cellphone, pero since nakabukas ang cellphone mo ngayon, pwede bang paki-like yung ating live? Paki-share na rin, mga kapatid, para mas marami pa po ang maligtas, mas marami pa po ang mapalakas, at higit sa lahat, mas marami pa po ang mapagpala. So, sisimulan po natin ngayon, mga kapatid, ang ating bagong series. Ang layunin po ng serye natin ito ay tugunan ang mga tanong. Sabi nga pa natin tanong. Yung mga tanong na meron pa po tayo tungkol sa Gospel of Grace, tungkol po sa mabuting balita ni Kristo. Napakahalaga po nun na matugunan yung mga tanong. Bakit po? Kasi bukod sa mas magiging matatag ka, kapag nalaman mo yung mga sagot sa mga tanong, magkakaroon ka rin ng hindi maitatangging tugon sa mga nagtatanong sa iyo. Amen, mga kapatid? Pag may nagtanong sa iyo, ano bang pinag-aaralan nyo dyan sa Jesus Our Abundant Life Church? Ito. Dyan to sa Jesus Our Abundant Life Church, ganito Nabalitaan namin, ganito raw Meron ka nang isasagot. Amen, mga kapatid? At ang isasagot mo ay hindi yung galing kay pastor. Ang isasagot mo, kapatid, ay yung galing sa salita ng Diyos. Kasi walang makakatanggi, kung Biblia lang ang pag-uusapan, walang makakatanggi pag binuksan mo na yung Biblia at ipinaliwanag sa kanila. Maliban na lang talaga, mga kapatid, kung ayaw talaga. Ano po? So, bunga nito, mga kapatid, kapag may sagot na po tayo sa mga tanong na yan, di magiging malakas po tayo, maaakay pa po natin yung mga nagtatanong sa tamang ebanghelyo. Ready na po tayo mga kapatid? Okay, James chapter 1 verse 5. Sabi po sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Sabi nga pa natin, ask God. Sabi mo sa katabi mo, ask God. Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mula po dyan sa teksto natin, sa talata natin yan, mga kapatid, let us have 5 observations. Number 1, it is possible for any of God's children to lack wisdom. Aya kayo dyan? Posible sa kahit na sinong anak ng Diyos, nakapusin sa karunungan. Tama, mga kapatid? Kaya wala pong anak ng Diyos na magsasabi, alam ko na yan. Wala na akong hindi alam. I know everything. Aba, ikaw na ang Diyos. Pagka ganon. Kaya nga sabi ng verse natin, if any of you lacks wisdom. Ibig sabihin, possible na ikaw ay marami pang hindi alam. Tama, mga kapatid? Tanungin kita, kung meron po tayong pizza pie, pizza na lang. Kasi pag pizza pie, 2 na yon. Kung mayroon tayong pizza, at yung pizza is a representation of the whole knowledge ng buong mundo. The whole knowledge of God. Kung yun yung buong kaalaman ng Diyos, yung buong pizza. Tanong, kapatid, gaano karami doon ang alam mo? May alam ka bang isang slice kaya? Isang slice kaya ang alam mo? Kung yung buong pizza ay representative ng buong kaalaman ng Diyos at buong kaalaman ng lahat ng dapat na malaman, nandoon, yun na yung kabuuan. Gaano doon ang alam mo na?
1/8? 1/16? 1/32nd? 1/64th? O yung isang kudlit lang, nalaglag pa sa sobrang liit. Pwede papayag ka ba kapatid ang alam mo lang yung kapiraso lang? Payag po tayo mga kapatid? Yung iba parang hindi, mas malaki pa dyan ang alam ko. Gakulangot ang alam ko. O sige, sabihin natin, gaholen ang alam mo. O sige, sabihin natin, gasin laki ng bola ng jackstone. May nagja-jackstone pa ba rito? O sige, ang alam mo ay kasin laki ng golf ball. Pero paano yung iba? Paano yung hindi mo alam? Tapos sasabihin mo, alam mo na lahat. Amen mga kapatid? Therefore, payag ka ba na kulang ka sa kaalaman? Ang isang tunay na matalinong tao ay yung kumikilala na marami pa siyang hindi alam. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi kung marami ka pang hindi alam, it would encourage you to learn more. It would encourage you to study more. Amen mga kapatid? Pero kung sabihin mo, alam ko na ang lahat, ikaw na. Wala na pala kami maituturo sa iyo. It is possible for any of God's children to lack wisdom. Number 2, wisdom comes from God. Wisdom comes from God. Pero pastor, meron ding earthly wisdom. Yes, may earthly wisdom. Merong mga karunungan dito sa mundong ito, pero only the wisdom of God is undefiled. Yun lang pong karunungan ng Diyos ang walang batik. Purong-puro po ito mga kapatid. Yun ang sabi ng talata, wisdom comes from God. Number 3, it is important for us to ask God for wisdom. Sino po magtataas ng kamay sabihin mo, I need God's wisdom this week. In fact, I need God's wisdom every moment of my life. No, kasi kung hindi mga kapatid, palpak. Why? Because what you are right now is the fruit of your everyday decisions. And aaminin po natin mga kapatid, hindi lahat ng everyday decisions natin ay puno ng wisdom. Amen mga kapatid? Kaya yung iba pumapalpak po tayo. Kasi nga, wala po tayong wisdom. Therefore, it is important for us to ask God for wisdom. Why? Kasi number 2, wisdom comes from God. Number 4, God generously gives wisdom to all without finding fault. Si God, nagbibigay siya ng karunungan ng hindi nanunumbat. Hindi po siya nanunumbat. Kaya pag humingi po tayo sa Kanya, sabi ni God, yes, hingi pa. Hingi pa more. Number 5, when we ask God for wisdom, He will give it to us. Yan po, mula po doon sa ating talata lahat yan. No? Pag humingi po tayo ng karunungan sa Diyos, ipagkakalob niya ito sa atin. So sa talatang ito pa lang mga kapatid, James chapter 1 verse 5, pwede mo ba nating sabihin panalo-panalo na tayo? Oo, panalo-panalo ka na kapatid. Mapagbiyaya po kasi ang ating Diyos. Wala po tayong pagkalugi. With our gracious God, we have nothing to lose and everything to gain. Ano po? So mula po sa James chapter 1 verse 5, simulan po natin ngayon yung bago nating series na pinamagatan nating mula sa James 1:5, God's wisdom for your questions. God's wisdom, yan po yung series natin sa susunod na mga linggo. God's wisdom for your questions. You see, the word wisdom, mga kapatid, in James chapter 1 verse 5 is the Greek word Sophia. Nasaan si Sophia? Ulit. No? Sophia. Ibig sabihin po na Sophia ay insight. Tagalog, maliwanag na pagkaunawa. Sophia, insight means kabatiran. Sophia means skill. Sa Tagalog, kasanayan, kadalubhasaan, kahusayan, no? And yung wisdom, mga kapatid, pwede rin pong sa tao, human or divine. Yan po ay skill. Yan po ay insight. Ibig sabihin po na Sophia, intelligence, katalinuhan. Yan po ang dala ng Diyos sa mga buhay natin. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen? Ang dala po ni God sa mga buhay natin, ang sumampalataya na po tayo sa Kanya, wisdom. Binigyan tayo ng karunungan. Kay God, meron po tayong maliwanag na pagkaunawa. Kay God, meron po tayong kabatiran, kasanayan, kadalubhasaan,
kahusayan, katalinuhan. Ang tanong, paano ipinarating ni God yung wisdom niya, yung Sophia niya sa atin? Kasi yung pala ang dala niya, paano niya pinarating? 1 Corinthians chapter 1, 23 to 24, and then tatalong po tayo sa verse 30. Sabi doon, but we preach Christ crucified. Ano po yan, mga kapatid? What is the preaching about Christ crucified? The finished work of Jesus. Amen? So wala pong ibang dalang mensahe, sina Pablo, sabi niya, but we preach Christ crucified. But this message of the finished work of Jesus is a stumbling block to the Jews. Kasi ang tatalino po ng mga Hudyo, hanap sila ng hanap ng mga knowledge. And it is a foolishness to the Gentiles kasi wala silang Diyos. Malayo sila sa Diyos. So kalukuhan niya ng mga napakulong sa krus, maliligtas na kayo. But to those whom God has called, taas ang kamay, ng tinawag ng Diyos. Ito ang para sa iyo. Both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God. Para po sa mga Hudyo, ang crucifixion ni Jesus, ang resurrection ni Jesus, the message of this finished work is a stumbling block. Ikinadadapa po nila. Pero para naman sa mga Hintil, kalokohan, kamangmangan. Pero para sa atin na mga tinawag ng Diyos, para sa atin na mga hinirang na mga iniligtas ng Diyos, Christ, the power of God and the wisdom of God. Amen, mga kapatid? Therefore, who is the wisdom of God? Sige ba, palapakan mo natin si Lord. Tanong, sino ang wisdom ni God? Si Christ. Gusto mo ng wisdom? Sino ang kailangan mo? Si Christ. Tapos na tayo. Let's pray. God's wisdom for your questions. Christ is our wisdom from God. Dagdagan pa natin para meron po tayong mga batayan. Colossians chapter 2 verses 2 to 3. My goal, sabi po ni Pablo. Sige, ano po yata natin, hindi natin nabasa yung verse 30. Sige po, balikan po natin yung verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us what? Wisdom from God. Malinaw po mga kapatid? Sino po ang wisdom from God? Christ. And He has become for us wisdom. Kapag ka may wisdom ka, makikita to sa tatlong area. Righteousness, holiness, and redemption. Paglakad ng tama, kabanalan, kaligtasan. Kaya nga po kapag mayroong bata, anak, no, na pumalpak, minsan yung tatay, ang tatanong ng tatay, ano naisip mo? Natanong niyo na po ba yun sa mga anak natin? Ano naisip mo? Ba't mo ginawa yun? Bakit po mga kapatid? Walang wisdom. Hindi lumakad sa righteousness. Hindi lumakad sa holiness. Walang pagkakakilanlan sa wisdom. Pero kung may wisdom, lalakad ka in righteousness. Lalakad ka in holiness and redemption. That is Christ for us. Colossians chapter 2 verses 2 to 3. My goal, sabi ni Paul, is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God. And who is the mystery of God? Namely Christ. Ano ang meron kay Christ? Verse 3. In whom, in Christ, are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Sino pong wisdom ni God? Si Christ. Ano ang mayroon kay Christ? Ano nakatago kay Kristo? Treasures of wisdom. All the treasures of wisdom and knowledge. If you receive Christ, kapatid, what do you have? Wisdom and knowledge. Palakpakan nga po natin si Christ. Hindi naman po mahirap intindihin yung pinag-uusapan natin eh. Ang ganda-ganda po na pinag-uusapan natin. So the word wisdom in these verses is the same Greek word, Sophia, and it refers to Jesus. Jesus is our Sophia. Jesus is our wisdom from God. Si Jesus po, ibig sabihin, ang ating karunungan. Si Jesus po ang tagapagkaloob ng maliwanag na pagkaunawa. Si Jesus po ang ating kabatiran, ang ating kadalubhasaan, ang ating kahusayan, ang ating katalinuhan.
tanong, kailan po siya naging wisdom sa atin? Kasi nasagot na po natin paano pinarating ni Lord ang wisdom sa atin. Paano? Through Christ. Pero paano, kailan po siya mga kapatid, naging wisdom sa atin? Ano ba yung i-preach kasi sa atin? Jesus Christ, what? Naalala niyo po? Crucified. Ano yung pinangaral sa atin? The finished work of Jesus. Kailan mo mapapakinabangan yung pagiging marunong? Kapag sumampalataya ka na sa ipinangaral sa iyo. Amen mga kapatid? You are not changed by truth per se. You are changed by the truth that you believe. Ulitin ko po, hindi ka mababago ng katotohanan lang. Kailangan yung katotohanan, paniwalaan mo. Kaya pag nakalagay po dyan mga kapatid sa kalsada, bawal tumawid dito nakamamatay. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun mga kapatid? Ay, totoo yun. Pero pag sinabi mo, ala, hindi totoo yan. Makapangyarihan ang aking kamay. Ang mga kamay doon ng mga Pilipino, sabi ni Calleja ba? Ni Alex Calleja, makapangyarihan daw kasi tumatawid ka, pag gumanong ka lang, titigil. Kaso hindi nakita no 6x6 yung ano, yung pagganong mo. Okay ka. Ay, ba't ka nasakasaan? Nagkulang ba yung sinabing wisdom doon? Bawal tumawid dito nakamamatay? Nagkulang ba? Hindi. Sino kulang? Ikaw. You are changed by the truth. Not just by the truth per se. You are changed by the truth that you believe. So far, tanong mo kayo katabi mo so far, are you believing? Hello? Are you believing? Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Abay, pag naniniwala po tayo, you will be changed. Kaya nung sumampalataya po tayo kay Kristo, naranasan po natin yung wisdom. Sumaatin ngayon si Kristo. At kapag sumayo na si Kristo kapatid, sumasayo ang wisdom. So therefore, sagutin po natin yung ating title na series, God's Wisdom for Your Questions. Sino ang sagot sa lahat ng tanong? Sino mga kapatid? Si Jesus. Jesus, God's wisdom for your questions is Jesus in His finished work at the cross and resurrection. Ang sagot po sa lahat ng tanong tungkol sa doktrina, tungkol po sa aral, tungkol po sa pamumuhay Kristiyano, iisa lang. Iisa lang po ang ugat. Ito ay si Jesus sa kanyang tinapos na gawa ni Kristo. Kaya kung may tanong ka kapatid, sa susunod na mga Sunday, yung mga tanong na pag-uusapan po natin, ang katapos-tapusan po nun, yung ugat. At sino ang ugat? Si Kristo. Sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Kaya pag may tanong ka tungkol sa kapatawaran, sino ang ugat? Si Kristo. Kapag may tanong ka tungkol sa kabanalan, sino ang ugat? Si Kristo. Kapag nagtanong ka, pag may suicide ba, pupunta pa sa langit, sino ang ugat? Oo. Pag nag-suicide ba yung Kristiyano, pupunta pa ng langit? O, pag-usapan po natin. Sabi mo sa katabi mo, atin ka. Kasi lahat po ng sagot, mga kapatid, si Kristo. Amen, mga kapatid? Kaya anuman yung tanong, anuman yung maging tanong, lilingon ka lang doon 2,000 years ago sa finished work ni Jesus. And makikita po natin yan sa next weeks na pag-uusapan po natin, itingin po tayo ng mga talata para masagot po yung ating mga tanong. Para pag nasagot yung tanong natin, titibay po tayo. Wala nang agam-agam sa isip natin. Sabihin natin, pupunta ba kaya ako sa langit? Mahal kaya ako ng Diyos? Iniibig kaya ako ng Diyos? Papagpalain pa kaya ako ng Diyos? Wala na pong agam-agam kasi masasagot po yan mga kapatid. Amen? So God's wisdom for your questions is Jesus in His finished work at the cross and resurrection. Kaya bago po tayo pumalaot sa pagsagot sa mga tanong sa mga susunod na linggo, maging malinaw po muna sa atin ngayon itong finished work ni Jesus. Amen mga kapatid? Next week tayo magsisimula ng mga sagutan. Pero, i-deal muna natin sa ating mga utak, sa ating mga puso, na final na para sa akin, final na para sa iyo, final na decision mo, panampalatayanan ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Kasi wala nang ibang pwede pang panampalatayanan. Yun lang. Nakita na po natin, it is the only task, it is the only race, it is the only aim. Amen mga kapatid?
And so, pag-usapan po muna natin ngayon, yung una nating mensahe sa seryeng ito na pinamagatan po natin, It all began when it was finished. Kuha po ba natin mga kapatid? It all began when it was finished. Tagalogin nga po natin. Nagsimula ang lahat nung matapos. Pwede ba yun? Nagsimula ang lahat ng matapos. Sa isa pong karera, mga kapatid, lahat po nagsisimula sa starting line. Sa pagputok po ng baril, mga kapatid, lahat po nandoon sa starting line. Tapos lahat ng kalahok sa karera, nagsusumikap pong manalo. Yung iba nga po, nadadapa pa eh. Yung iba nga po, lumalabas pa ng lane. At nadi-disqualify. Nagsusumikap pong manalo. Pero ilan lang po ang mananalo? Ilan mga kapatid? Isa lang ang mananalo. At kapag hindi ka panalo, ikaw ay talo. Sabi mo sa katabi mo, talo ka noon. Nakakapagod yung buhay Kristiyano. Kasi takbo ka ng takbo, nakikipagkarera ka, sabi nga po, rat race, no? O kaya yung proverbial yung pong treadmill, na hindi naman nauubos. Ikaw ang susuko sa treadmill, tama mga kapatid? So ganun din, nakikipagtakbuhan po tayo. Pero hindi po tayo nananalo. Bakit? Kasi nga, ang ating pong pagsusumikap ay sa ganang sarili lang natin. Pero ang maganda, si Kristo po iba ginawa. Sabi ni Kristo, okay, Anthony, huwag ka na tumakbo. Huwag ka na sumali sa karera, ako na lang sasali sa karera. Sa karera ng buhay. Sa karera ng kaligtasan. Sa karera ng pagpapala. Sa karera ng biyaya. Sa karera ng kapatawaran. Ako na lang ang tatakbo, diyan ka lang, relax. Tumakbo po si Jesus Christ. Sino nanalo? Nanalo po si Jesus. Pagdating po niya sa finish line, siya po ang nanalo. Naipanalo po niya yung karera, tapos tinawag ka niya. Sabi niya, halika na. Panalo na ako. Ito nga pala yung medal ko. Sinabit niya sa'yo. Tapos sabi niya, mula ngayon, magsisimula ka dito sa finish line. Praise God. Amen. No? Hindi ka na magsusumikap para manalo. Hindi ka na magpapagod, magpe-perform para pagpalain ka, sapagkat ikaw ay magsisimula dito sa finish line mula sa aking panalo. Nakuha po natin mga kapatid, nasa iyo na yung medalya, inaanyayahan ka ni Jesus ngayon, mamahinga ka sa Kanya. Kaya ngayon, pag nagninegosyo ka, there is no pressure. Hindi ka na nakikipagkarera. Amen mga kapatid? Why? Sapagkat ikaw ay nagninegosyo, galing ka sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Nag-aaral ka ngayon kapatid, wala nang pressure. Mga magulang, huwag po nating i-pressure yung ating mga anak ha. Wala sumagot. Anak, kailangan with honors ka, ha? Ang dami nang may honors ngayon, anak, ha? Para maging 90 ang honor mo, i-commute natin yung 84 mo, magiging 90. So, magiging honor ka na. Naalala po natin, mga kapatid, nung tayo po elementary pa lamang, pag ikaw ang first honor, ikaw yung pinakamataas ang grade. Pag second honor, ikaw yung pangalawa. Wala nang ibang second honor. Wala nang ibang third honor. Wala nang ibang fourth honor. Wala nang ibang first honorable mention. Isa lang yun. Wala nang ibang second honorable mention. Isa lang yun. Pero nangyari po ngayon, ano po nangyari? Nakukommute daw po yung nakukommute yung grade. Tapos nakakapantay-pantay na. So hindi yung katabi mo with honors din pero mas mataas ka sa kanya. Parang ganun yata yung nangyayari. Maliban lang kung hindi ganun. Kaya with honors na, with high honors, with highest honors. Lahat na po sila with honors. Kaya ngayon, mga ngawit ang kamay mo sa Facebook, kaka-congratulate. Congratulate. Masaya naman congratulate mga kapatid. Amen? Kahit walang pansit. Kasi may nakita akong meme, sabi gano'n, napagod na ang kamay ko sa kaka-congratulate, pengi naman pansit.
Masaya po mga kapatid na makigalak. Bakit? Kasi yun ang sabi sa Romans chapter 12. Makidalamhati tayo sa nagdadalamhati. Makigalak naman tayo sa mga nagdadalamhati. Kaya ngayon pag nag-aaral ka na, it does not matter. No, kung nag-aaral ka ngayon, it does not matter, wala nang pressure, just study. Because you have the wisdom of God. Amen mga kapatid? Nasa iyo ang karunungan sa pamamagitan po ni Kristo. Kung may honor, salamat sa Diyos. Kung wala, umasa ka naman. Salamat pa rin sa Panginoon. Tinatanggap ka pa rin namin, tinatanggap ka pa rin ng tatay at nanay mo, kakain pa rin kayo sa Jollibee. Ano po? Kahit na. Okay? Bakit po? Kasi nga, sa buhay Kristiyano, kapag naunawaan mo na yung biyaya ng Diyos, wala nang pressure. Wala nang pressure. And sana, even sa ating mga families, pag naunawaan na po natin yung grace ni God, wala na pong pressurean. Amen mga kapatid? Pressure to what? To perform. Why? Because it all began when it was finished. Amen? Kaya pag-usapan po muna natin ito, maging malinaw po muna sa atin itong finished work ni Jesus. Para pag malinaw na, babalik-balikan na lang po natin linggo-linggo. Payag po kayo mga kapatid? So pag-usapan po natin, meron po 3 talata pagdating po sa finished work ni Jesus. So John chapter 4, pagkatapos po na makausap ni Jesus yung babaeng Samaritana sa verses 7 to 26, hinimok po siyang kumain. Sa verse 31, na mga kadarating po niyang disipulo na galing po sa bayan, sa verse 8, bumili po sila ng pagkain. Sabi nila, Lord, di ka pa kumakain. Kain po kayo, Lord. Ngabing ganoon. And so ito po ang isinagot ni Jesus sa John 4:34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yung po bang to finish His work, tapos na o tatapusin pa lang? May tatapusin pa lang o ninapos na niya? May tatapusin pa lang. Ano po? So notice na sinabi po niya, to finish His work. Ibig sabihin, wala pa siya sa krus, buhay pa siya. And sa talatang ito mga kapatid, He was referring to something that must happen in the future. Kaya sabi niya, to finish His work. Ang kinakain daw ni Jesus, ikinabubusog daw po niya, ay gawin ang kalooban ng kanyang ama na nagsugo po sa kanya at tapusin yung kanyang gawain. Sa bahaging ito mga kapatid, katatapos lang po ni Jesus mabautismuhan ni Juan, ito pa lang yung nangyari. Si Jesus tinukso po ni Satanas sa ilang, si Jesus pinili na po niya yung mga disipulo, si Jesus dumalo ng kasal sa Kana, si Jesus pinalayas po sa templo yung mga nagtitinda sa unang pagkakataon at nakipag-usap po siya kay Nicodemo tungkol sa born again experience. Kaya pagdating po sa ministry mga kapatid, Jesus had still a long way to go. Kaya sinabi niya, meron po siyang tatapusin kasi hindi pa tapos. Nasimulan pa lamang niya, marami na siyang nagawa, pero meron po siyang tatapusin. Nakuha po natin mga kapatid, tingnan natin yung pangalawang talata. Then sabi po sa John 17 verses 1 and 4, Father, the hour has come. Ayan na. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Patay na ba siya rito? Nasa krus na ba siya? O malapit pa lang? Malapit pa lang. So ibig sabihin, hindi pa tapos. Kaya lang sinasabi niya sa Ama, Ama, niluluwalhati kita sa magitan ng pagtapos ko, pagganap ko noon ang ipinagagawa mo po sa akin. Na malapit na po siya sa finish line. Bakit? Kasi sa John chapter 18, susunod po sa 17, ipagkakanulo na po siya ni Judas. Doon na po natin mababasa. Sa aarestuhin na po siya, no po, siya po mga kapatid ay iimbestigahan na ng punong saserdote, puyat na puyat si Jesus, tapos bukas, ipapako po siya. Pinuhin mo yun kapatid. Puyat na puyat ka, wala ka pang kain, wala tulog. Tapos ipapako ka. Pero ba't ba ginawa ni Jesus yun? Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Anong tawag dun? Biyaya. Palakpakan nga po natin si Jesus. Amen. So ano na po natapos ni Jesus by this time? Gumawa na po siya ng mga himala, kababalaghan, bumuhay na po siya ng mga patay, nagpagaling na po siya ng maraming may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, nagpakain sa libo-libo, sinanay po niya, tinuruan yung mga alagad niya, inilatag na po niya ang ilang katotohanan tungkol sa darating na bagong tipan, naranasan na po niyang iwan at hiwalayan ng mga alagad na ayaw tumanggap sa ilan niyang katuruan, pinatahimik po ang mga sumalungat sa kanya ng mga Pariseo, Saduceo at Iskriba. Ang dami na rin po niyang nagawa, pero hindi pa rin tapos. Kasi nga, sabi doon,
He was just finishing the work. Sa totoo lamang mga kapatid, iisa na lamang ang natitirang dapat niyang gawin. At ito po ang pinakamahirap sa lahat. Ano po yun? Ang pumunta po sa krus at maipako at mamatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil po gano'n niya tayo kamahal, wala pong nakapigil kay Jesus para ialay po niya ang kanyang buhay. At habang nakabayubay po siya doon sa krus ng Kalbaryo, ito po ang nangyari sa John 19. Ito na yung third verse po natin. 28 to 30, sabi doon, later, knowing that everything had now been finished. Tapos na? Tapos na. Noong umpisa, may tatapusin. Tapos malapit nang matapos. Tapos ngayon, knowing that everything had now been finished, nasa krus na po si Jesus niyan. And so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Nauuhaw ako. Yun po ang sabi ni Kristo. Ano pong ginawa sa kanya? A jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it up to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Kaya po si Jesus, mga kapatid, hindi po siya pinatay. Si Jesus po namatay. Bakit? Because he had the power to give up his spirit. Tingnan mo sabi doon. He gave up his spirit. Hindi po sinabi doon, and his spirit was snatched from him, na parang wala siyang kapangyarihan. No. It was he who gave up his spirit. Why? Because he is Lord. Amen? Naparito siya para gawin, iligtas po tayo mga kapatid. At nung nagawa na po niya, sabi niya, okay, it's time to live. May kapangyarihan siyang dumating at may kapangyarihan din po siyang umalis. Parang yung asawa mo yan, kapag nasa party kayo, may kapangyarihan siyang paalisin na kayo. Nang hindi siya nagsasalita. May kausap ka doon, may kausap din siya, nagkatitigang kayo, sabi niya. Tama, kapatid. Pag sinabi na nung babae, ay, sorry po, uwi na po ako. Mamaya na po yung prayer. Uwi na eh. Meron pong unawaan. May kapangyarihan. Si Jesus, ganun. He gave up his spirit and so he died. Natandaan po natin mga kapatid, it all began when it was finished. So nung natapos na po mga kapatid, sa pangyayaring ito mismo, naganap yung transition. O pagtawid mula po sa Old Covenant of the Law, na para lang sa mga Hudyo, papunta naman po sa New Covenant of Grace, papunta sa buong sanlibutan. Na para sa buong sanlibutan. Both Jews and Greeks. Bakit po? Matatandaan po natin, yung iba po rito mga kapatid, review po para sa iba. Pero para po sa iba, bago po ito. Kaya kung hindi nyo pa po ito narinig, pakinggan nyo po mabuti. Kung ito naman po ay narinig nyo na, pakinggan mo pa rin. Kasi baka nakalimutan mo na. Amen mga kapatid? Matthew 26 verse 28, sabi doon, for this is my blood of the new covenant. Bakit sinabi ni Jesus, this is my blood of the new covenant? Ano ba kasi yung blood sa old covenant? Kaninong blood? Sa hayop. Of bulls and goats. So the blood sa old covenant ay blood ng hayop. At alam po natin mga kapatid, ayon sa Hebrews chapter 10, yung mga dugo ng hayop hindi po nakakaalis ng kasalanan. Kundi nakakapagtakip lang ng kasalanan. Kaya nung si Jesus ay nagla-last supper na, sabi niya, this is my blood of the new covenant. Amen mga kapatid? So hindi na po dugo ng hayop ang gagamitin, gaya doon sa lumang kasunduan, kundi dugo ko na mismo ang magpapasinaya ng bagong tipan. At itong dugong ito of the new covenant is what? Shed for many for the remission of sins. Pastor, bigat naman ng word na remission. That is just another word for forgiveness. Sa ibang translations, for the forgiveness of sins. Yan po yung Greek word na aphesis. Na ang ibig sabihin po ay dismissal. Kung ipapalit po natin yan mga kapatid dun sa verse,
This is my blood of the new covenant for the dismissal of sins. Ano nangyayari mga bata kapag dismissal na? Uwian na, uwian na. No? Ano pong ginagawa mga kapatid ng mga bata? Uwian na. We are done for the day. Ano po? Ganon din po ang ginawa. Doon sa dugo ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, sin was dismissed. Alis na. Hindi lamang po yung mga kapatid. Ibig sabihin po ng Ephesus is ascending away. Ascending away. Ng ano? Ng iyong sin. Pinalayo na. Ano po ibig sabihin ng Ephesus mga kapatid? A letting go. Binitawan na. Sabi mo sa katabi mo, kaya bitawan mo na yan. Sige po, sabi mo sa katabi mo, bitawan mo na yan. Amen mga kapatid? Let it go. Hindi ko naman dapat kakantahin. A letting go. Aphesis is a release. No? Meron po bang dito sa meaning na ito mga kapatid na nasa iyo pa yung sin? O malayo na? O wala na? Wala na mga kapatid. It was already let go. A release. A pardon. Ito pinakamatindi. A complete forgiveness. Hallelujah. A complete forgiveness. Mga kapatid, bakit complete forgiveness? Isang beses lang po napako si Kristo. Nakakahiya naman, no? Na hindi po niya ginawa ang dapat niyang gawin. Sabihin niya, babalik ako kasi may nalimutan pala akong kasalanan na linisin pa. Hindi mga kapatid, si Kristo ay minsan lang namatay. At hindi na po siya babalik para mamatay po ulit para sa kasalanan. Therefore, lahat po tayong sumampalataya sa Kanya, tumanggap ng dismissal of sins, a letting go of sins, the release of sins, complete forgiveness of sins. Kaya sabi mo sa katabi mong Christian, Christian, you are a completely forgiven person. Tingnan, sabi mo rin sa iba, sa kabila naman. You are a completely forgiven person. Why? Dahil magaling kang humingi ng tawad? Dahil nililista mo yung kasalanan mo para palinis ka kay Lord? O dahil sa dugo ni Kristo? Si Kristo lang ang bida rito. Amen mga kapatid? Only Christ! It all began when it was finished. Kaya po, sabi sa Hebrews chapter 9, 16 to 17, kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Amen? Tayo po mga mayayaman. Sinama ko na sarili ko. Eh kung ayaw ninyo, kapag ikaw mga kapatid, ay mayroon ka talagang iiwan, anong ginagawa mo? Gagawa ka ng will and testament. Pero yung will and testament mo kapatid, ay mapapakinabangan lamang ng mga nakasaad na beneficiaries doon kapag ikaw ay dedo na. Kapag patay ka na. No? Kaya kailangang mamatay ka muna bago maisakatuparan yung testamento. Amen? Yung mga anak, gusto niyo na ba? Ayaw ba? Ano po? Love na love pa po natin yung gusto po natin makapili yung ating mga magulang. Tama rin po sabi ng Bible. Kapag may testamento, kailangan mapatunayang patay na ang gumawa niyon. Bakit? Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya ay namatay na. May ginawa ba ang testamento si Jesus? Meron. Doon nga sa Last Supper, di ba sabi niya, this is the blood of the new covenant. Then He proceeded to die. Namatay na po ba si Kristo? Therefore, nagsimula na po ba yung testamento? Pwede mo na bang pakinabangan ito kung nananampalataya ka? O, pakinabangan mo na. Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Aba, namatay na si Jesus. Huwag mo na masayangin yung kamatayan ni Jesus. Kaya nga po, ang tanong, ano nangyari doon sa lumang kasunduan? Di, dalawa na pala yung kasunduan. Kasi nga, mayroong old tsaka mayroong
new. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka naman lilituhin ni God. Hindi ka lilituhin ni God. Kaya tingnan niyo po sabi sa Hebrews 8:13. By calling this covenant new, He, si God, made the first one. Ano yung first one? Yung old, obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. May 3310 ka pa ba? Po, meron ka pa bang teleponong pula, yung malaki? Sa bahay? Wala na. Ano po? Ikaw ba ay nag-ano pa para makulot ang buhok mo, naglalagay ka ng mga baterya? O ang ginagamit mo na ngayon ay yung, ano ba yan? Hindi ko po alam ang mga pangalan. Basta gano'n, no? Pag obsolete na, hindi na ginagamit. Gano'n din po ginawa ni God. Sabi ni God, ayoko malilito kayo, therefore may bago na kasing new covenant, may bago na kasing covenant. Alisin natin to. Gawin na nating obsolete itong old. So therefore, mga kapatid, ang buong mundo ay nasa ilalim ng bagong tipan ng biyaya. We are under the new covenant of grace. At ba't nagkaroon ng new covenant of grace? Because of the blood ni Kristo. Sabi sa katabi mo, it all began when it was finished. So ayon sa Matthew 27:51, ang telang tabing sa banal na dako ay napunit sa dalawa mula sa itaas pababa. Ano po yung banal na dako? Yun po yung nandun sa templo kasi ang kapal po ng kurtinang yun. Yung kurtina po natin, pag sinabit po natin yung kurtina natin, nakikita mo kung sino nasa kabila. Ito pong kurtinang ito, mga kapatid, napakakapal po nito. Dahil ang nakakapasok lamang po doon, mga kapatid, ay yung high priest. Bawal pumasok ang kahit na sino. Therefore, the presence of God was just inside. Pero nung namatay po si Kristo, pinunit po ng Diyos. Bakit po sinabi natin na yung Diyos ang pumunit? Tingnan nyo, mula saan? Mula sa taas, pababa. Nasaan ka? Sa taas, sa baba? Sa baba. Sino nasa taas? Si God. Si God ang pumunit. Sabi ni God, pwede ka nang pumasok sa aking presensya. Kaya ngayon, mga kapatid, sabi sa Hebrews chapter 10 verse 19, and so brothers and sisters, we are completely free. To what? To enter the most holy place. We can do this without fear. Why? Because of the blood sacrifice of Jesus. Maganda, pangit? Ang ganda eh. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Pwede na po tayong pumasok nung walang takot. Pero mo dati natatakot ka. Kung pakikinggan ka ba ng Diyos o hindi. Kung mahal ka ba ng Diyos o hindi. Kung pagpapalain ka ba ng Diyos o hindi. Pero eto si God, pinunit na niya dahil natapos na, it is already finished, and sinasabi niya sa atin, it now begins when it was finished. Natapos na, so therefore, simulan mo na. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Simulan mo nang pumasok sa aking piling, sa aking presensya. Simulan mo na akong panampalatayanan. Simulan mo nang paglingkuran ako. Simulan mo nang mahalin ako. Tinatanggap kita dahil sa ginawa ni Kristo. Without fear. Sarap na, mga kapatid. Sabi nga ho natin, it all began when it was finished. So the Greek word used, mga kapatid, sa it is finished is tetelestai. Tetelestai, siguro narinig niyo na po ito. It comes from the verb teleo, na ang ibig sabihin po ay to bring an end, to complete, to accomplish. In a sense, mga kapatid, ayon sa ibang translations ng Bible, ito yung sinasabi ng Panginoon, it is done, it is completed, it is accomplished. Napaka-crucial po, mga kapatid, ng salitang ito. Bakit? Sapagkat it signifies yung successful end to a particular action. Kaya kung halimbawa, umaakyat ka sa bundok ng sa Mount Everest. Habang ginagawa mo yung pag-akyat mo sa Mount Everest, pagod ka na, tapos pagdating mo doon sa summit, sa pinakatuktok ng Mount Everest, may aakyatin ka pa ba? Ano sabihin mo pag nandun ka na sa tuktok? Nilagay mo yung Philippine flag. Tetelestai. It is finished. Wala ka na kasing haakyatin. It is already finished. Ginagamit mo yung word na tetelestai kapag ka may dissertation ka, tapos sinubmit mo na yung final copy ng dissertation mo. Hindi na ito ay pababalik.
Bakit? Sapagkat na-edit ng lahat. Sapagkat nasabi na sa iyo kung ano yung mga dapat na gawin at nagawa mo na, perfect na, kaya ngayon, pag sinabit mo na, ano sabihin mo? Tetelestai. It is finished. Amen? Pag pinakialaman mo, kapatid, yung picture ni Mona Lisa, pag nagdagdag ka pa ng isang stroke ng kulay, ano mangyari kay Mona Lisa? Papangit si Mona Lisa, mga kapatid. Bakit? Kasi perfect na po siya. It is already finished. In a sense, mga kapatid, it is a word you would use kapag ka binigay mo na yung final payment mo sa hinuhulugan mong kotse, sa hinuhulugan mong motor. Wala ka nang babayaran pa. It is finished. Sa hinuhulugan mong bahay, it is finished. Wala nang pwedeng sumingil sa'yo, sabihin sa'yo, oy, may babayaran ka pa. Hindi, tapos na. Ito yung resibo. It is finished. Tetelestai. Nasubukan na po ba natin ito, mga kapatid? Na makita ito sa buhay natin. Marami ka na ring tinapos. Tama, mga kapatid? At yung tinapos mo, sadya naman talagang natapos. Tama, mga kapatid? Nakatapos ka ba ng elementary? Kung nakatapos ka ng elementary, babalik ka pa ba sa elementary? Hindi na. It is finished. Nakatapos ka na ba ng high school? Kung nakatapos ka ng high school, babalik ka pa ba ng high school? Hindi na. That is one time. It is finished. Tetelestai. Amen, mga kapatid? Ganon din po kay Jesus. It all began when it was finished. Pero ang ganda-ganda po ng word na tetelestai, mga kapatid, sapagkat hindi lamang po siya nagsasabing, it is finished. Yung tetelestai po, mga kapatid, ay nasa perfect tense sa Greek. Pag sinabi po nating perfect tense, napakahalaga po nito because the perfect tense speaks of an action which has been completed in the past with results continuing in the present. Okay? Yun po yung ibig sabihin nun. Hindi po ito simple past tense. Yung simple past tense, ganito. Nag-basketball kami nung maliit kami. Ayan. I am just relating something that happened in my past. Nag-basketball kami. Tapos na. Pero yung pagbabasketball ko one time, halimbawa noon, wala namang epekto sa akin ngayon. Amen, mga kapatid? Sapagkat hindi na ako nagbabasketball at lumaki na ang akin tiyan. Amen, mga kapatid? So wala na siyang effect. Isang beses lang po yun nangyari. Pero ito pong tetelestai, nangyari in the past, pero nasa present ka na, nangyayari pa rin. May epekto pa rin. Kaya si Kristo, nang sinabi po ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Nang sinabi po niya, it is finished, all sins have been forgiven. Pinatawad na, available na po ang forgiveness. Hanggang ngayon, available pa rin po ang forgiveness. The result of the finished work is still available today. Kaya mag-avail na po kayo, mga kapatid. Yun po yung perfect tense. Ano po? Ang ganda-ganda. Kaya po, this happened and it is still in effect today. So when Jesus cried out, it is finished, He meant it was finished in the past, it is still finished in the present, and it will remain finished in the future. Wala na po siyang babalikan. Amen, mga kapatid? Kaya dapat tayo po masaya eh. Bakit? Sapagkat yung ginawa po niya, sa sakripisyo ni Kristo para sa atin, grabe. At nagpupuri po tayo kay Jesus. Bakit? Sapagkat hindi niya po sinabing, I am finished. Tapos ako. Naku, pag sinabi mo, tapos ako, edi parang lalabas, namatay po si Jesus na pagod. Namatay po si Jesus na talunan. No, pag sinabi niya, tapos ako. Di ba, nasabi na po natin yun? Kaya lang, iba nga lang. Patay ako. Yari ako. Pero si Jesus, hindi po, I am finished ang sinabi. It is finished. Ibig sabihin, mga kapatid, I successfully completed the work I came to do. Ibig sabihin, ang tetelestai po ay sigaw ng tagumpay ng ating dakilang Panginoon. And so when He died, He left no unfinished business behind. It is perfectly perfect and completely complete. Wala na pong tatapusin pa. Tapos na talaga. Ang gagawin na lang natin, tatanggapin ba natin o tatanggihan? Tatanggapin. Kasi kung tatanggapin mo, papakinabangan mo ito. Kasi nga, available na naman. Ano po?
Therefore, let us believe it, let us receive it with thanksgiving. Tandaan po natin, sabihin natin ulit, it all began when it was finished. So, ang tanong, anong tinapos ni Kristo? Kasi ganina pa, it is finished, it is finished. What did Jesus finish? Siyempre, sa panlabas, tinapos na po niya yung mga paghihirap niya. Tinapos na po niya yung mga tiniis niya habang nandito po siya sa lupa. Hanggang doon sa huling oras, tapos na. It is finished. Wala nang sasaksak sa kanya, wala nang susuntok sa kanya, no? Wala nang papako sa kanya. It is finished. Tinapos na po niyang lahat. Tinanggap na po niyang lahat yun. Pangalawa, nakumpleto na rin yung katuparan ng lahat ng Old Testament prophecies, symbols and foreshadowings of the coming Messiah. Nung si Jesus po ay nabuhay sa Matthew, Mark, Luke, and John, bago po dumating si Jesus Christ, meron pong almost 300 prophecies sa Old Testament na tumutukoy kay Jesus. Lahat po yun po mga kapatid, ay kanyang tinupad. He followed the law. Biruin niyo mga kapatid, iniisip po natin, ilang beses ba dumugo si Kristo? Sabi po ng iba, isa. Saan? Sa krus. Hindi po mga kapatid, si Kristo 2 beses po dumugo. Tinuli si Kristo. Ba't siya tinuli? Kasi sabi rin ng law. Biruin mo, yung maliit na tuli, no, kailangan sundin ni Kristo para makapag-submit po siya sa kautusan, para ikaw ay maging malaya mula sa kautusan. Amen mga kapatid? And so, dumugo siya doon nung baby siya, dumugo siya nung mamamatay siya. Why? Because He completed everything. It is truly finished. Sabi ng Luke chapter 19 verse 10, the work of Jesus was what? To seek and to save those who are lost. Ang trabaho po ni Kristo, hanapin at iligtas ang mga nawawala. Amen? May magpapatotoo, alam nyo, nung masumpungan ko si Kristo, na para bagang ikaw ang humanap kay Kristo, na para bang nawawala si Kristo tapos ikaw yung nakakita sa Kanya. Hindi po mga kapatid. Baliktad. Ikaw ang hinanap ni Kristo. Amen mga kapatid? Kaya nga sinundan ka niya doon sa pagirpiran. Kaya nga sinundan ka niya sa tungitan. Kaya nga sinundan ka niya kapatid kung saan ka nandoon sa pinakamababang bahagi at bahagi ng buhay mo, sinundan ka ni Kristo. Mahal ka niya. At sinabi niya sa iyo through the Holy Spirit na ikaw ay iniligtas niya. Kaya nung sumampalataya ka, naranasan mo ngayon yung kaligtasan. Because Jesus came, the Son of Man came to seek and to save the lost. Bakit naman? Sabi kasi sa Romans 3:23-25, no? Pansinin po natin, pinalaya po tayo dito ni Kristo sa penalty of sin. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Ganda, no? Sino nagpalaya sa iyo, kapatid? Ang Diyos. Pamagitan po nino ng tinapos na gawa ni Kristo. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Tingnan niyo po itong talatang ito, mga kapatid. Dito po sa mundo natin na punong-puno po ng relihiyon, ang isip po ng tao, I will be made right with God if I do something. I will be made right with God. Ituturing ako ng Diyos na katanggap-tanggap kapag ginawa ko to, kapag ibinigay ko ito, kapag isinakripisyo ko ito. Yun po ang sabi ng relihiyon. Pero ano pong sabi ng mabuting balita ng biyaya? People are made right with God. Lagay mo nga yung pangalan mo dyan. Anthony. O yung pangalan mo. 1, 2, 3, go. Anthony is made right with God when he believes that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. Simple lang po ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi po mahirap. Wala kang gagawin. Kasampalatayanan mo lang talaga yung tinapos na gawa ni Kristo. Palakpan nga po natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda pa nito, mga kapatid, dahil tinapos na lahat ni Kristo, Jesus Christ came to reconcile us to God.
Sabi po ng 2 Corinthians 5:18 and 19, all this is from God. Ano daw po ang lahat? Ano daw po ang galing kay Lord? All. Lahat daw po is from God. Through Christ, God made peace between Himself and us. Nagkaroon daw po ng peace. And God gave us the work of bringing people into peace with Him. Next verse. I mean that God was in Christ making peace between the world and Himself. In Christ, God did not hold people guilty for their sins. And He gave us this message of peace to tell people. Anong ginawa ni Lord? Ipinakipagbati daw po ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili. Bakit si God ang nag-initiate? Kasi hindi naman tayo makikipagbati sa Diyos. Dahil enemy po tayo ni God. Dahil makasalanan po tayo, ayaw natin sa Diyos. Pero bago pa man makipagkasundo ang tao kay God, si God na po ang nag-initiate na makipagbati. Magkaroon ng reconciliation. Pero alam na po natin, by practice, paano nagkakaroon ng reconciliation? Pag isa lang ba nakikipagbati? O dalawa? Dalawa. Tama mga kapatid? Kapag ka may away, it takes two to quarrel. But it only takes one to stop the quarrel. Tama? Pag may kaaway ka, dalawa kayo nag-aaway. Pero kapag kayong isa doon nag-decide na, ayoko na makipag-away sa'yo. Tumitigil yung pag-aaway. Hindi na kayo mag-aaway. Bakit? Kasi ang hirap mag-away mag-isa. Tama mga kapatid? Kung hindi ka na inaaway at nakikipagbati na sa'yo, nag-initiate na ng pagbabati, anong dapat mong gawin? Makipagbati. Kaaway natin si God dahil makasalanan po tayo, banal siya, bumagsak po tayo sa ating kalagayan, sa ating kasalanan. Pero sabi ni God, makikipagbati na ako sa iyo. Gagawin kong ikaw, kabati ko na. Pero kailangan mag-decide ka. Kasi nga, sa side ni God, okay na. Bakit? Kasi sa side ni God, pinadala niya na si Kristo, namatay na si Kristo. Wala na pong issue kay God. Ang dapat na lang makipagbati, ang tao. Tanong mo ngayon katabi mo, nakipagbati ka na ba kay God? Balikan nga po natin mga kapatid, yung verse 19. I mean that God was in Christ, making peace. Who was making peace? God. Between the world and Himself. Nasaan ka? World. In Christ, God did not hold people guilty for their sins. Dahil sa tinapos na gawa ni Cristo Cruz, sinasabi ni God sa'yo, okay, I will not hold you guilty anymore. Ang nagpapagilty na lang sa'yo, tao. Pero as far as God is concerned, bayad na kasi ni Kristo doon sa tinapos niyang gawa sa krus, ang lahat ng kasalanan, He is not holding people guilty for their sins. Now, what do you do ngayong alam mo na ito? Na hindi ka na tinuturing na guilty ni God. Anong gagawin mo? Sasampalataya ka ngayon kay God. And when you believe, you will be saved. You will be reconciled with God. Amen? Ba't ka nagkaroon ng reconciliation? Because of the finished work of Jesus. Kaya po, ang tetelestai, mga kapatid, is an accounting term. Ibig sabihin, paid in full. Ibig sabihin, yung utang po natin kay God, bayad na po, it is finished. Ang tetelestai, mga kapatid, ay ginagamit nila noong panahon. Binabanggit po ito ng isang pintor. Kapag natapos na po niya yung ipininta po niyang obra, ipinahayag na po yung larawan, perpekto na, hindi na dapat pakialaman. Ganon din po kay Kristo. Sa krus, idiniklara rin po ni Jesus ang dalubhasang pintor na ang larawan ng kaligtasan na iginuhit po niya sa nakalipas na walang hanggan ay ganap na at kumpleto na. It is finished. Amen? Ang isang alipin noon, nandiyan ba yun, Sister Ides? Yung susunod. Oh, wala. Okay. Tuloy ko po. Ang isang alipin noon, maaring nagsasabi rin po ng tetelestai, pag tinanong po siya ng kanyang amo,
Di po ba ang amo na may pinapagawa sa alipin, tapos tatanungin siya, oh, nagawa mo na ba? Sasabihin po nung alipin, tetelestai. Ibig sabihin, nagawa na niya, natapos na niya. Alam niyo ang tawag kay Jesus sa Bible? He is the servant. He is our servant. No? God's servant. And bilang servant ng Diyos, tinapos na rin po ni Kristo yung ipinagawa sa Kanya ng Ama. Ganon din po ang ginawa ni Lord. Maaring binibigkas po ng isang hukom ang tetelestai. Tuwing nagpapataw po siya ng hatol, nagbibigay po siya ng hatol at sinasabi ng judge, justice has been served. Kaya nang hatulan po ng Ama si Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan, justice has already been served. Saan? Sa iyo? Hindi. Sa katawan ni Kristo. Nahatulan po si Kristo ng mga kasalanan, hindi niya kasalanan, kundi kasalanan po natin. It is already finished. Tetelestai. Ang isang saserdote sa lumang tipan, mga kapatid, nagsabi rin po ng tetelestai. Kapag ka inilapit po dito sa saserdote, ito yung hayop na alay. No? Ang hinahanap po ng saserdote ay hayop na walang kapintasan. Tingnan niyo po sabi dito sa Hebrews 4:14-16. Ganon din po ginawa ni Jesus. We have a great high priest who has gone to live with God in heaven. He is Jesus, the Son of God. Let us continue to express our faith in Him. 15. Jesus, our high priest, is able to understand our weaknesses. Sino daw po nakakaunawa ng kahinaan mo? Si Jesus. Kaya, pag meron po tayo mga kakulangan, kakapusan, huwag kang tatakbo pa palayo sa Diyos. Lapit ka lalo kay Kristo. When Jesus lived on earth, He was tempted in every way. He was tempted in the same ways we are tempted, but He never sinned. With Jesus as our high priest, we can feel free to come before God's throne where there is grace. There, sa trono ng Diyos, we receive mercy and kindness to help us when we need it. Ganda, no? Kung kailan mo kailangan, pag lumapit ka kay God, matatanggap mo. Parang wisdom. Yung pinag-uusapan po natin kanina. Ano man ang pangangailangan mo, pag lumapit ka sa trono ng kanyang biyaya, matatanggap mo. Meron ka bang pangangailangan this week, kapatid? Personal man yan, o tungkol man sa iyong concerns, tungkol man sa iyong health, tanggapin mo, kapatid, yung solusyon ng Diyos, yung sagot ng Diyos para sa iyong pangangailangan. Right now, wag mo nang palampasin pa. Receive it right now. Why? Because it all began when it was finished. Nagsimula na po, mga kapatid. Binabanggit po ng isang negosyante yung tetelestai kapag ka nagbayad ka na sa kanya. At binigyan ka na ng resibo, paid in full. Tingnan niyo po, yung utang po natin mga Kristiyano, kompleto ng binayaran ni Jesus. Colossians 2:13-15, sabi doon, you were spiritually dead because of your sins and because you were not free from the power of your sinful self. Pero ang ginawa ni God, contrasting conjunction. But God gave you new life together with Christ. He forgave all our sins. Anong binigay sa iyo ni Lord, kapatid? New life. Kung binigay na, nasa iyo na. Basahin nga ulit natin. God gave you new life. What do you have? New life, old life? New life. Nandito na. Hawak mo na. Pero hindi lang yun ang ginawa ni God. He forgave all our sins. Forgave. O ipapatawarin pa lang. Forgave. Tapos na. Ilan ang pinatawad? All. Lahat. Kaya nga, ulit sabi mo sa katabi mo, you are a completely forgiven person. Wala nang patatawarin pa sa'yo. Kasi pinatawad na. Bayad na. Ano ba mga kapatid? You are a completely forgiven person. Yung lahat ng utang natin na nakalista, ano po mga kapatid, binayaran na pong lahat ni Kristo. Tingnan po natin yung susunod na talata. But God forgave us of that debt. Verse 14. Because we broke God's laws, we owed a debt. A debt that listed all the rules we failed to follow.
But God forgave us of that debt. He took it away and nailed it to the cross. Aphesis, dismissed, to send away. Doon sa krus, He took it away. Lahat po ng utang natin, binayaran na pong lahat ni Kristo. It was already nailed to the cross. Sabihin nga po natin, it is finished. Sabi po doon, He defeated, verse 15, He defeated the rulers and powers of the spiritual world. Tapos na. With the cross, He won the victory over them and led them away as defeated and powerless prisoners for the whole world to see. Sabi ko po kanina mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Kristo, magsimula po tayo sa finish line. Doon ka magsisimula. Kaya tingnan niyo po doon. With the cross, He won the victory over them and led them away. Saan ka nagsimula? Sa victory. Hindi ka maglalakad sa buhay Kristiyano ito para makatanggap ka ng victory. You are already victorious. Kaya nga po yung series natin na fit, you are faultless, you are ideal, you are triumphant. Nagsisimula po kasi tayo sa finish line. Wala na pong gagapiin pa, ipapatupad mo na lamang yung panalo ni Kristo. It all began when it was finished. Amen mga kapatid? Basahin nga po natin to. All the evil, naisulat po ba natin? Yan. All the evil due to our rebellion came upon Jesus on the cross. That all the good due to His sinless obedience might be made available to us. Nagpalit po tayo. Doon sa krus, lahat po ng masama na bunga ng pagre-rebelde po natin, kinuhang lahat ni Kristo. Para lahat naman ng biyaya at mabubuting bagay na bunga ng kanyang pagsunod sa Ama, maging available sa atin. Panalo? Panalo eh. Bakit? It is finished. Hallelujah! Tingnan pa po natin yung ibang example bago po tayo matapos. Jesus was punished that we might be forgiven. May tanong ka ba tungkol sa kapatawaran? Ay, naparusahan na si Kristo eh. Available na po ang kapatawaran. Jesus was wounded that we might be healed. May tanong ka ba tungkol sa kagalingan, kalakasan, himala ng Diyos? Nasugatan na ba si Kristo? Yes. Jesus was wounded that we might be healed. Jesus was made sin with our sinfulness that we might be made righteous with His righteousness. Wala po siyang kasalanan, pero inako po niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Siya ay nag-anyong kasalanan upang tayo naman na mga makasalanan, pag sumampalataya sa Kanya, tanggapin ang Kanyang katwiran. Amen mga kapatid? Yung iba pong tao, yung ibang Kristiyano, naniniwala po sila na naging makasalanan sila. And totoo naman po talaga yun, na tayo pong lahat ay naging mga makasalanan. Pero bakit pagdating na dun sa pagtawid sa, ngayon ikaw ay matuwid na, ba't di mapaniwalaan? Bakit hindi mapaniwalaan? Kasi nakatingin sa sariling pamumuhay. Huwag ka tumingin sa sariling pamumuhay. Aayusin ka pa ni God. Pero pagdating sa iyong pagkakilanlan, pagdating sa iyong identity, ikaw ay ginawa ng matuwid ng Diyos. Amen mga kapatid? Ano pang sabi doon? Jesus tasted death for us that we might share His life. Tinikman o naranasan ni Kristo ang kamatayan upang tayo naman ay mabuhay. Jesus was made a curse that we might receive the blessing. Hallelujah. May tanong ka ba tungkol sa kamalasan? Tungkol sa mga swerte-swerte? Alam mo kapatid, ang isang Kristiyano, hindi minamalas. Why? Because ang isang Kristiyano, pinagpala. Tunay na pinagpala. Bumibili po kami ni Ephraim sa palengke, ng dilis. Kami yata yung ano tawag sa unang bumili? Buena mano. Tapos ginawa ka agad doon nagtitinda. Okay,
Buenas, buenas, buenas. Sabi ko, hindi kapatid, hindi buenas, kapatid. Kasi kung may buenas, eh di may malas. Hindi buenas, kundi pinagpala. Kay Kristo, pinagpala na tayo. You are no longer cursed, you are blessed. Amen mga kapatid? Kaya sa isang Kristiyano, huwag lalabas na ikaw ay minamalas. Hindi kapatid, tinubos ka na ni Kristo mula sa lahat ng sumpa. Ikaw ay pinagpala. Sabi nga po natin, I am blessed. Hallelujah. Bakit ka blessed, kapatid? Because Jesus was made a curse. Sayang naman yung ginawa ni Kristo doon sa krus na naging sumpa siya. Tapos ikaw sinumpa ka pa rin? Hindi. Nakipagpalit na si Kristo sa iyo eh. Ginawa na niya ang lahat para maranasan mo yung lahat ng mabubuting bagay na hindi naman karapat dapat sa iyo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinaranas niya sa iyo. Jesus endured our poverty that we might share His abundance. He is God the Son. Siya po ay may-ari ng langit at lupa, bumaba sa lupa, nagsawala, naging tao, gaya mo at gaya ko. He became poor. Bakit po siya naging poor? Para maranasan mo kapatid ang makalaya na sa kahirapan. Amen mga kapatid? Kaya abundance ang para sa iyo. Jesus bore our shame that we might share His glory. Meron po tayong mga kasalanan dati, no, na ikinahihiya po natin, na ayaw po nating madiskubre ng iba. Guess what mga kapatid? Kinuha na po ni Kristo yung lahat ng ating kahihiyan. Amen mga kapatid? Upang maranasan naman po natin yung kanyang kaluwalhatian. Jesus endured our rejection that we might have His acceptance with the Father. Nireject na po siya ng Ama para tayo naman po maging katanggap-tanggap sa Ama. You are always accepted to the Father because of Jesus. Amen mga kapatid? Jesus was cut off that we might be joined to the Lord. Last, our old nature was put to death in Him that His divine nature might come to life in us. Bakit po mga kapatid? It is finished. Sabi nga po natin, it all began when it was finished. Tayo po ba mga kapatid ay persuaded? Tayo po ba mga kapatid ay nananampalataya na wala nang issue sa Diyos pagdating po sa ating relationship sa Kanya? Dahil nakipag-ugnayan na po tayo kay Kristo at dahil po doon, sasampalataya na lamang po tayo, dadanasin, tatamasahin, lalasapin ang lahat ng mabuti ng Diyos. Amen mga kapatid? Take away, Jesus Christ, in His finished work on the cross and His resurrection, is God's wisdom for my questions. Because it all began when it was finished. Let us pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong mayamang awa at biyaya. Salamat po, Panginoon, na hindi mo tinignan ang aming mga gawa upang kami po ay pagmalasakitan, upang kami po, Panginoon, ay iyong mahalin. Dahil sa habag mo, dahil sa iyong kagandahang loob, napako ka sa krus, namatay para po sa aming mga kasalanan. At nabuhay ka mula sa mga patay, upang kung kami po ay sasampalataya, sa amin ka natitira. At yun nga po ang nangyari, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming mga isip. Makita po namin ang mga katotohanan ito na malinaw pa sa sikat ng araw. Kapatid, sumampalataya ka na ba kay Kristo? Ikaw na nanonood ngayon, have you believed Jesus? Have you trusted His finished work at the cross and resurrection? Believe Him right now. Huwag mo nang palampasin ang oras na ito. Kilalanin mo siya. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, ako po ay isang makasalanan. ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Salamat po. Salamat po Sa krus ng Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. pinatawad niyo Pinatawad mo ang lahat kong ang kasalanan. lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako Sumasampalataya sa inyo, ako Jesus. sa inyo, Jesus. Kinikilala Kinikilala ang tinapos niyong gawa. tinapos niyong gawa. Ako ngayon ay ligtas, Ako ngayon ay ligtas. hindi dahil sa aking kabutihan, Hindi dahil sa aking kabutihan. kundi dahil sa inyong mayamang kundi biyaya. dahil sa iyong mayamang biyaya. Salamat po Salamat po sa pangalan mo, sa Jesus. pangalan mo, Jesus.
Amen. And amen and amen. Praise God.